Okay, so we will live on simultaneously with the ating mga kapatiran po that uh, yung mga nagsusubaybay po sa ating Facebook page. Nasa Is There a Online Study and then Is There a Present Truth Online Study. So dito po tayo sa Prophetic Insights on Pergamum. And this is actually taken from Revelation chapter 2, verse 12 to 17. Kaya ito po yung ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito sa Prophetic Insights on the Book of Revelation. Kahapon po ay atin pong napag-aralan ang Prophetic Insights on Smyrna because inaisa-isa po natin ang mga lesson po dito sa seven churches because our theme for our series is actually prophetic lessons on the seven churches, Seventh-day Adventist Church connection. Anong connection natin sa mga uh, prophecy or mga history ng churches na ito? Okay? Ang title po at ang kalagayan ng iglesyang ito is actually the church that needed to repent. Dahil mayroon pong compromises na kung saan ay ang matuwid ay hinaluan po ng baluktot. Kaya yun po yung mga kapatid, yung ating matutunan po rito. Prophetic lessons from the seven churches. This is the church connection. Okay, bago po tayo manalangin, ito po yung ating prayer thought ay matatagpuan po sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 83. Ito po yung sabi na dito po mag-reflect ang ating panalangin. The church cannot measure herself by the world, nor by the opinion of men, nor by what she once was. Her position before God is to be compared with what she should do and might be. So yun po mga kapatid ang nais ng Panginoon na pure ang church. Kaya nga po ay kailangan po na walang compromises. Ngunit dito po sa ating mapag-aralan ay makikita po natin na there is compromises. Mayroon pong pag-compromise sa katotohanan na ito po ang nais ng Panginoon na mawala sa kanyang iglesia, ano? Na kung saan ay nais ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay may tunay na pagkakilanlan sa katotohanan na kung saan ay ito ay mga karanasan ng bayan ng Diyos na kung saan ay sa New Testament ay nag-umpisa po yung Christian church. Kaya nga po dito tayo sa mga churches natin pong napag-aralan at papag-aralan pa po na kung saan ay dito matunghayan natin yung iba't ibang klase ng iglesia, no? At ito nga po ay talagang napaka-related po kung ano po mga nangyayari sa nakaraan ay mangyayari din po ayon kay King Solomon, ano po, na those things that had happened in the past will be repeated dahil wala pong bago under heaven na kung saan ay hindi pa nakalearn ng tao, ano. Kaya nga po sa mga oras na ito atin pong ipagkaloob ang ating isipan na ilingin po natin sa ating Panginoon na kung saan ay bigyan po tayo ng tunay at maliwanag na pagkaunawa po dito sa mga mapag-aralan po natin. Okay? Dali lang po, medyo nagka-problema po tayo sa ating PowerPoint. Dali lang po. Okay, so this is actually the continuation of the prophetic insights on the book of Revelation where we are taking into consideration the seven churches at nandito na po tayo sa pangatlo, ano po, na kung saan ay dito mapapansin natin na God has lessons na kung saan ay atin pong mapag-aralan dito sa aklat ng Revelation.
Now we are studying the seven churches na may mga leksyon po siya na connected sa ating kapanahonan ngayon na dapat ang kanyang bayan ay magkaroon po ng matuwid na pamumuhay na kung saan ay dito po ay magkaroon ng karampatang kasagutan ang ating mga katanungan bakit hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Dahil alam po natin mga kapatid na hindi pa po na kumpleto, hindi pa po na lubos ang buhay ng tao na kung saan ay nais ng Panginoon na mayroong pagsisisi. Ano? Ang layunin po, bago po tayo magpatuloy ng ating pag-aaral sa hapong ito, sa oras na ito, ay tayo po muna ay manalangin. Tayo ay dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa mga oras na ito, Panginoon, nais namin na ilagak, ibalik sa inyong papurit pa sa salamat. Na alam po namin, Panginoon, na may mga pagkukulang at sa nakaraan, kami po ay nag-compromise sa aming mga desisyon at ano pa pong mga nais ng laman. Ngunit kami po ay dumudulog sa inyo na kayo nawa ang siyang mangusap sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng mensahe sa mga kasaysayan po sa iglesia na ngayon po aming papag-aralan ng Pergamum na kung saan ito po ay magkaroon po ng karampatang leksyon na konektado po sa aming nararanasan sa mga huling araw. Amin pong inasahan na kayo po ang siyang mangusap at amin pong subaybayan ang nais po ninyo na matutunan po namin sa mga iglesyang ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, para po sa ating mga kaibigan, mga nagsusubaybay po sa ating Facebook Live. Live po tayo ngayon sa SDA Online Study. At the same time, SDA Present Truth Online Study. So there will be people who will be watching us and we will be understanding that they are following our study for today. I hope that we could learn lessons from here. Okay, I will I will back the PowerPoint para po ito po ay matungayan po natin na itong nais ng Panginoon na ma-discern po natin at ma-recognize yung mga false doctrine na minsan ay ito po ay nag-compromise sa ating mga pananampalataya, no? And then we need to ask repentance because compromises are not acceptable with God. We need to be straight and pure na ang kapangyarihan, kalakasan, na ma-overcome po natin yung mga hamon na kung saan ang kaaway po ay nagnanais din na iligaw tayo. Kaya nga po ay nag-aaral tayo sa tulong ng Panginoon natin pong maunawaan. Okay, dito po tayo sa layunin ng pag-aaral na ito na the message to the Church of Pergamum aims, ano pong aims nito? Ano po ang layunin natin? Bakit kailangan po natin pag-aralan itong Church of Pergamum? No? Understand the historical and prophetic significance of Pergamum para maunawaan po natin ang mga kasaysayan at ang makahulang importansya nito na ating pong matutunan. Recognize the dangers of compromise. Ano po bang danger ng compromises with false teaching and worldly influences na ito po ay naging hadlang po sa ating tunay na paglago at pagiging sakdal sa harapan ng ating Panginoon. And we will also examine Christ's calls to repentance and His promise to the faithful. Na kung saan ito po ang nais ng Panginoon na we claim the promises of God na Kanya pong pinagkaloob sa atin. Na kung saan ay nais ng Panginoon na ang ating buhay ay naayon lamang po sa Ebanghelyo na Kanyang pinagkaloob sa atin. Okay? So yan po yung mga layunin ng ating pag-aaral sa mga oras na ito. Okay. Dito po tayo sa mga mensahe sa Pergamum. Okay, Christ introduction.
Sa verse 12 po ang sabi, "These things said he which hath the sharp word with two edges." So ito po mga kapatid, the sharp two-edged sword represent God's word. Kaya nga po ito ay kailangan po natin matutunan na ang salita po ng Diyos ay ito ay may talim na kung saan ay makilala po natin ang tunay na kung ipresenta po natin ang salita ng Panginoon, doon po dapat yung mangyari na ito ang kalooban ng Diyos. Na kung saan ay nais ng Panginoon na atin pong matanto na walang ibang salita na ating dapat sundin, kundi mula doon sa kanyang salita because His words has power. Yun po yung sinabi ng Kristo, na I am the way, the truth, and the life. So mayroong buhay sa kanyang mga salita. Kaya nga Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 12, ay nagpapakilala po rito mga kapatid na yung si Kristo ay nagpapahayag po rito na mayroon po siyang salita na kanyang binitawan at pinahayag po sa mga taga-Pergamum na kung saan ay Christ is ready to judge and purify His church, na kung saan ay sa pamagitan po ito ng kapangyarihan ng kanyang katotohanan. Okay, so nalalaman po natin na God is pure, Christ is pure, kaya nga po ang papuri at ang kagalakan dahil doon sa mga uh, katotohanan natin pong matutunan dito ay maging pure din po tayo. Okay? So it will purify us actually mga kapatid because our our Christian life will also be tested because there will be opposition. Mayroong mag-uupos po ng mga kapatid, kaya nga po ay nais ng Diyos na malaman natin kung ano po ang karanasan ng mga taga-Pergamum, ang commendation po dito, ang kanilang natatanging karakteristik ay sabi dito, I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Alam niyo po mga kapatid, sa panahong yon ay nandun po yung seat ni Satan. Ibig sabihin, nandun po yung sentro ng opisina ng nag-oppose o yung mga talagang nagnanais na sirain ang mensahe. Iyon po ang ating tingnan dito sa kasaysayan na ito po ay nangyari na kilala po ng Panginoon ang kalagayan po ng Pergamum na nandun po yung nakaupo at nagkaroon ng kapangyarihan ang kaaway. The evil has succeeded to have his throne in that place. Okay? And thou holdest fast my name and hast not denied my faith. Bagamat hindi po siya nagdi-deny sa kanilang pananampalataya, ay they are still actually claiming to be Christians, but yet sila po na bahiran ng kamalian. Yun po yung makikita natin sa kasaysayan actually dahil alam po natin na yung mga churches natin na pag-aralan ay mayroon pong mga taon na ito po ay kabahagi actually sa pagsiklab ng kadiliman sa kasaysayan po ng iglesia. Yan po yung tinatawag nating Dark Ages, na doon po talaga actually na magsisimula yung Dark Ages. Okay? Pergamum was a center of pagan worship. Okay? So, paganong pagsamba. Kaya makarelate din po ang tao. Especially when the message of the truth ay dumating po sa Pilipinas. Ang ating mga ninuno ay mga pagano. So, there are actually instances that we can say that our lives in the Philippines also have the experiences of being a pagan.
Ah, at dumating po nga mga kapatid, yung Kristyanismo sa Pilipinas. At lumawak ng lumawak at nagbago. Mayroong mga pagbabago as the church is going through, ay mayroon pong tinatawag nating pagbabago. There will be a reformation. So makikita natin dito mga kapatid, they are holding in the name of Jesus, but yet they compromise the truth because they are clinging or holding on the traditions that they have. Katulad po yan mga kapatid sa Pilipinas, ay marami pong reliyon ngayon na kung saan ay yun po yung kalagayan dito ng Pergamo ay Satan's seat may refer to the influence of idolatry. Yun po mga kapatid ay karamihan po sa kasaysayan po ng iglesia, especially po sa Pilipinas, ay bagamat kumilala kay Kristo na sila po ay maging Kristiyano, ngunit mayroon pong mga idolatry na sinasamba na iba. So these are actually the things that are happening in the history. At makarelate din po tayo dahil hanggang ngayon po mga kapatid ay nandyan pa rin yung idolatry even amidst the Seventh-day Adventist. Pero they are not aware that they are already in that idolatrous practices. So, nandito rin po sa panahon po ng Pergamum, yung emperador ng Roma na siyang sinasamba. Kung ano pong sinasabi ng emperador, especially this is actually included the time of Constantine the Great. Alam niyo po mga kapatid, nag-umpisa po itong Pergamum ay 313. Okay? 313 dahil ang una po ay 31 to 100, yun ay pesos. Okay? 100 to 313. Okay? AD. At yung 313 hanggang 538, ito na po yung Pergamum. Ayun po mga kapatid ang ating mapag-aralan po dito. Na ito po ay may mga date kung paano po ito, ang iglesyang ito ay nag-exist sa kasaysayan po ng Kristyanismo. So, mayroon po silang tinatawag na mga katuruan na hindi po tama. Kaya it actually creeps in the church. Kaya nga po yung paglago ng kadiliman ay dito po actually nag-umpisa. Pagkatapos po nila na nagkaroon po ng mga martyrs na namatay po yung mga mananampalataya sa kapanahunan ni Polycarp, at kahit pa po ay nag-umpisa po kay Stephen na bagamat hindi po siya kasama doon sa date, sa year ng pag-umpisa po ng Smyrna Church, ay mabibilang pa rin po natin na si Stephen ay isa sa mga martyr na pinatay po dahil sa persecution. Okay? And then mapapansin din po natin na in this time, Antipas, the faithful martyr, represents those who stood firm despite persecution. Na mayroon po yan kasama sa kasaysayan na kung saan ay makikita po natin na these are the things that happens in the past, but yet we can learn a lesson from it. Ano po ang rebuke? Rebuke ni Christ. Christ rebuke because of compromises with a false teaching. Na bagamat nalaman po nila sa kasaysayan na mayroong Kristo. Na nagturo po si Kristo, ngunit dumating po mga kapatid yung pagano at inadapt po yung paganong pagsamba. Kaya nga po, may rebuke po dito. But I have few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam. Ah, ito pala pa yung doktrina ni Balaam, ano? Na kung saan ito pala ang nag-extend hanggang sa kapanahunan po ng New Testament. Na itong pagtuturo ng doktrina na kompromiso at spiritual na pakikiapid. Ito po mga kapatid yung pakikiapid spiritual. Dahil alam niya ng katotohanan, ngunit iba po yung practice niya. Ang pinapractice niya po ay pagano. Katulad po ngayon mga kapatid bilang mga Seventh-day Adventist.
there are pagan worship or celebrations na kinikater pa rin sa ating iglesia. Kaya nga po ito ay isang babala din po na dapat wala po tayong kompromiso o compromises with the traditions that the pagan are actually practicing. And even in the church today, it's still practice yung mga celebration katulad po sa nakaraan lang ay Valentine's Day. Yung Valentine's Day is actually a pagan origin. But yet most of the people in the world today are also practicing and celebrating the Valentine's Day. So, as God's people, what can we do or what will we do, mga kapatid? So, ito po yung mga pagsaway actually. The rebuke that Jesus Christ is giving to the church of Pergamum na kung saan ay na kanila pong naisa kabuhayan yung aral ni Balaam at ng mga Nicolaita. Okay? Isang huwad na sistema ng biyaya na nagpapahintulot ng kasalanan. Yan naman po ang mga kapatid yung Nicolaita ng mga doktrina, no? Na atin pong actually pag-aralan po ito sa ating serye, The Great Controversy on the Seven Churches, na kung saan marami pa pong mga kapatid na atin pong idagdag doon na mga insight, na mga pananaw po. At matulungan po tayo ng Panginoon sa pag-unawa po nito kung ano po ang tinuturo ng mga Nicolaita. Okay? So ito po ay may babala na kung saan ay may panawagan din po sa pagsisisi. Na kung saan ay nais ng Panginoon na mayroong pagsisisi. Kung atin pong alamin dito sa verse 16 actually, ito po yung kabahagi pa doon na the doctrine of Balaam. Ay nakatala po yan sa Numbers, Numbers 22 up to 25. Na ito ay worldly alliance and compromise with sin. So dito po mga kapatid, mapapansin natin na somewhat there is an interrelationship. Mayroon pong relasyon ang ating kapanahunan sa panahon ng mga Pergamum. Dahil sa iglesia ngayon, there is somewhat what we call outwardly alliance. Na kung saan ay nagkaroon po actually ng state and church unity. At yun po ang mangyayari during the time of the Sunday Law. Kaya nga po atin pong pinag-aralan ito para hindi natin po mamingle, hindi natin mahaluan ang atin pong pananampalataya sa katotohanan. So moral corruption through idolatry and fornication. These are actually things that are taught by Balaam, na kung saan ay yun po ang nangyari sa lumang tipan, mga kapatid. So ang Nicolaitan promoted a corrupt form of grace leading to moral laxity. Yung katamaran, mga kapatid, yung parang kwa na lang, mga kapatid, because you are saved already by grace, then okay, whatever you do ay okay lang po yan dahil wala nang kautusan. Ito po yung mali actually ng Nicolaitan, na kung saan ay they believe that we are saved by grace. So, if you are saved by grace, then no more obedience, no law, because Christ has died for the sin of humanity. And so, you need not do anything because you are under grace. Yan po, dito po nag-umpisa, mga kapatid, yung maling aral na ito, na kung saan ay they believe that they are under grace, but yet they are disobedient to the law of God. So, wala po yung pagmamahal doon. Dahil kung mahal mo po yung Diyos ang nagbigay ng biyaya, ang iyo namang reaction, Panginoon, salamat sa biyaya. Pero hindi niya sinunod yung kautusan. Na ang kautusan po ang siyang character ng Panginoon because it is founded or it is actually na nabuo po yan sa pagmamahal.
mapansin po niyo mga kapatid sa sinabi ni Kristo na dalawa lang po ang utos. Sabi nga po ng iba, kita nyo, dalawa na lang utos, wala na yung 10 utos. Yan naman po yung tinatawag natin na yung mixture of the false principle na sabihin nila na bagong utos ito. Pero mga kapatid, kung ating pansinin na itong nasa Matthew 22 na bagong utos mga kapatid, ang unang utos doon ay love the Lord with all your heart. Ang tanong mga kapatid, ito po bang utos na ito ay bago? Ang sagot po mga kapatid ng Lumang Tipan, no. It is found in Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 5. So Deuteronomy chapter 6, verse 5 tells us that thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul. So magkapareho lang. Ibig sabihin mga kapatid, ay binago, ngunit ito'y luma. So mga kapatid, yun po ay matatagpuan din sa Old Testament. Because the God who is worshipped in the Old Testament is also the God that is worshipped in the New. So Jesus Christ is actually presenting the principle that He actually came to observe and to put it with power. Power of love, mga kapatid. So love with all your heart. Okay. Yun po yung unang utos actually. No? At yung pangalawang utos ay mahalin ang iyong kapwa kasama katulad ng iyong pagmamahal sa sarili. Ang tanong, ito po ba ay wala sa Old Testament? Nandun din po mga kapatid. Leviticus 19, versikulo 18. So yan po ang mga natala sa banal na kasulatan. Even the Old Testament has mentioned about it. Leviticus 19 verse 18 na magkahalintulad lang mga kapatid na love your enemy. So ito po ay mga katuruan na lumaganap sa kapanahunan po ng Pergamum, Nicolaitan, na they are saved by grace, but yet they are disobedient to the law. Kaya yun po ay hanggang ngayon nandun pa rin mga kapatid na hindi na tayo dapat masumunod ng kautusan. Yan po ay actually mensahe po sa mga taga Pergamum na magsisi kayo. Kasi ang inyong ginagawa ay tumatanggap kayo ng maling aral na namatay nga po si Kristo na nagbigay siya ng halimbawa na siya'y sumunod. Pero ang tinuturo ay paglabag. So Pergamon's problem was tolerating false teachings within the church. Kaya pag itolerate po natin yung mali na sa loob ng iglesia, then the message of Pergamum ay applicable sa atin. Na sinasabihan, magsisi kayo. Magsisi tayo dahil kailangan po natin na huwag mag-compromise na alam mo ng mali ay tinuturo at hinahayaan sa loob ng iglesia. So you will be a part of the church that is committing sin. And committing sin has no salvation. Kaya nga po mga kapatid, yes, we are saved by grace, but yet, mga kapatid, ang bunga nito ay ang pagsunod. Okay? So yan po yung mga kabahagi dito sa yung call to repentant ng Panginoon ay ito po yung sa verse 16, ano? Repent or else I will come unto thee quickly. The same is true with Smyrna, that he will come quickly. Ano? Na kung saan ito po mga kapatid ay kailangan na mangyari na tayo ay magsisi. Kung alam po natin yung katotohanan at mayroon po tayong ginawa na mali, then pagsisihan po natin yung mga mali upang tayo magkaroon po ng access to eternal life.
salvation po nga kapatid. And then sabi pa po rito, and will fight against them with the sword of my mouth. Kaya there will be a fight, controversy with God, na kung tayo po ay hindi na sumusunod sa kautusan ng Diyos, bagamat kumikilala po tayo na tayo makadiyos, ngunit hindi sumusunod sa kanyang katotohanan, then we are fighting against God. Kasi prinsipyo yan ng Panginoon, na kung saan ay ang solusyon lamang po nito ay repentance, yung pagsisisi mga kapatid. So Christ will purify His church through His word and judgment. Dito po pumapasok yung pagtatayo niya po ng kaharian ng katwiran. Okay? So ito po yung pangalawang proseso ng kaligtasan ng tao. Yes, Christ has died once and for all, opening a door for salvation. And that is the kingdom of grace. And now we are continuing and we are entering into the establishment of the kingdom of righteousness because He will purify His church and righteousness will come out, mga kapatid. Because God's people will be what? Will be sanctified. Ang sanctification po dito ay sa pamagitan po ng katotohanan. Kaya yung through His word and judgment, there will be judgment mga kapatid. Kaya bilang Seventh-day Adventist, we also have our series in our study, Prophetic Insights on the Present Truth, about the investigative judgment. And it will come next week or after po ng ating pag-aaral dito sa seven churches. When we go to Revelation chapter 4, up to 8 po yan. So that will be a 7 seal study na kung saan natin po mapag-aralan that God has a 7 chapters in the history of the humanity, that all the records are there in heaven and it will be open during the investigative judgment. Kaya nga po may judgment. So God's righteousness, His righteousness will be declared. And that is the establishment of His kingdom of righteousness. Na ang katwiran po ang siyang manaig. At yun po mga kapatid, maluwalhati ang pangalan ng Diyos. At ang tao niya ay will be glorified. Kaya papasok po yan sa tinatawag natin na kingdom of glory. Okay? So Christ promised to the overcomers. Ano po ang promesa, pangako ng ating Panginoon sa mga nanagumpay na kanyang ma-overcome po yung compromises. Na hindi na tayo mag-compromise kung anong katotohanan, tayo sa katotohanan. Huwag po magdalawang kara. Pag dalawang kara, mga kapatid, okay lang to. Okay lang yan. Walang distinct, walang settling into truth. Katulad po sa ating pananamit. No? Sa pananamit pa lang mga kapatid, makikita na natin na those people who are royalty. Pag royal mga kapatid, may hari yan. Katulad po dito sa Thailand, ay wala pong kababaihan, mga kalalakihan na darating o pupunta sa hari na naka-short, na naka-sleeveless. Wala po. Wala kang makita. So when we come to worship God, we need not do those things which are like you are going to the dancing hall. Di po ba, mga kapatid? Sasamba ka sa Diyos, tapos ang suot mo ay parang pangsayaw, parang nasa diskuhan. So yan po ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kung hindi po yan katanggap-tanggap sa hari dito, sa Thailand, mas lalo na po ang Panginoon. Dahil ang mga kababaihan po dito na lalapit po sa hari, ay ang kanilang damit po ay hanggang siko, lampas ng siko po. Tinatago yung kilikili. Pero mga kapatid, karamihan po ng mga kababaihan, even in different churches right now, ay makikita po natin na pagtaas ng kamay ay makikita na po yung kanilang kilikili. So these are actually things that are not
acceptable to God because God is actually righteous and He wants that His people will be what? Mayroon pong standard. No? Kaya sabi rito, to him that overcometh will I give to eat the hidden manna. Hidden manna symbolizes spiritual nourishment and Christ-sustaining power. Oh, so yun po mga kapatid yung sulat ng Panginoon sa mga taga-Pergamum na kung saan ay nabahiran na po ng maling turo. Kaya nga po yung mga taong mananampalataya at magtiwala sa mensahe nito mga kapatid ay kasama po doon na sila po ay they will be sustained. Kaya nga po, during the persecution, during the dark ages, there are people who stand even when Constantine the Great declared, that was actually 321 AD, when uh, Constantine the Great, that was actually May or March 7, okay, 321 AD, when Constantine the Great declared the first national Sunday law, na nagkaroon po ng Sunday law dahil nagkaroon na po ng class yung tawag nito, yung nag-join. Nagkaroon na po ng tinatawag natin na nag-mix, nag-unite yung church and state. And that is actually a compromise because religion and state could not have unity. Na dapat hindi po yan mag-unite. Ano? They are distinct in its principle. Mayroong mga prinsipyo na dapat po hindi makompromise. So, sabi po rito, and will give him a white stone, and in the stone a new name written. The white stone represents divine approval and acquittal in judgment. Kaya nga po, maihayag po na you will be declared. May verdict po yan. Pagkatapos mo ng judgment, ano po? Sa judgment po mga kapatid, ay mayroon pong tinatawag natin na verdict. Pag may palabas na po ang verdict dahil nagkaroon na po ng desisyon, no? Nausisa na, there is an investigation, and after the investigation mga kapatid, ay mayroon pong verdict, paghatol. I-pronounce na po yan. At yun na po mga kapatid na when God declares that a man is righteous, then no more power of sin na makatalo po sa kanya. Yan po ang kinatatakutan ni Satan na mangyari. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, he will oppose the message. Nasabihin nila, hindi ating turo yan. It is a turo o turo ito ng tao. Mga kapatid, tingnan muna natin. Atin pong pag-aralan kung ito po ay turo ng tao. Ano po? Test all spirit and you will know, and ask the Lord for guidance because God will not let anyone to be deceived as long as you are honest and you are also diligent in knowing what is truth. So the new name signifies a renewed identity in Christ. Ito na po yung tinatawag natin na talagang true revival and reformation. Na kung saan ay they are overcomers. At kaya nga po, ang pangakong tagumpay na ito ay naitala po dito no sa verse 17 na kung saan ang tagumpay na ito ay matatapo po ng kanyang bayan na siyang nag-reject o hindi nag-compromise. Sa ating mga kapatid, may mga Seventh-day Adventist din naman na nagko-compromise ngayon. Kahit araw po ng Sabat ay nagtatrabaho. So these are actually compromises because you may be out of your work dahil doon sa iyong paglabag sa kautusan ng school. Halimbawa po rito, ay may mga schools po na they are actually asking the teachers, can you work on Sabbath? And others just do. How much more when Sunday law will come? So they will not be prepared mga kapatid. Okay? Ngayon, ano po ang pananaw
o ano po yung significant ng Pergamum. Okay? The significance that we can see in history. Ito po ay 313 to 538. Yung 538 mga kapatid, maalala nito na ito po yung pag-umpisa ng actually yung talagang pag-start ng Dark Ages. Okay? Na kung saan ay 538 ay this is where dumilim talaga mga kapatid. All the Bible will be shunned. Wala na pong Bible. Kaya pag-aralan po natin yan. Na there is also yung patay na iglesia. Sa atin pong pag-aaral yan. So Pergamum represents a church period after Constantine. Legalize. Okay? Legalize Christianity. The compromise with paganism began, leading to the adoption of the false doctrine, mix of church and state power, and the corruption of the Christian faith with idolatry and worldliness. So ito po mga kapatid yung kahalagahan po ng pag-aaral natin sa Pergamum na dito pala nag-umpisa mga kapatid na pumasok sa Kristyanismo ang maling turo. Kaya ngayon ay nangalat po ang bayan ng Diyos dahil dami ng lumabas na mga tinuturing nila na katotohanan. Dahil nagpumasok po yung compromises, yung pagtanggap po ng mga maling aral. Kaya nga po ito ang naging resulta na marami po ang lumabas na mga iglesia sa ngayon. Okay. Now, tingnan po natin yung pananaw sa espiritu ng hula. Okay? The danger of compromise. Ano po ba yung danger ng compromise? Kaya ito po ay matutunan po natin na mayroon na pong warning. Ano? Sabi po rito sa Testimonies for a Church, Volume 5, page 81. The line of distinction between professing Christians and the ungodly is now hardly distinguishable. So yan po yung napakahirap na tignan. Kung ikumpara mo po yung Kristiyanong totoo at saka yung Kristiyano ngayon, kung sino ang totoo, ay hindi mo na makikita kasi pareho na. Ah, So, it is hardly distinguishable. Hindi mo na makikita, hindi mo malalaman kung siya pa ay tunay na Kristiyano o hindi dahil magkahalintulad na po sa sanglibutan. Kaya sinabi po ni Ellen G. White sa sinulatan niya po, Testimonies for the Church, Volume 5, 217. The church is steadily retreating toward Egypt. Ano pong ibig sabihin nito? Ang iglesia ay tumatalikod patungo sa Ehipto. At alam po natin yung Ehipto in Bible prophecy is worldliness. At yan po ang ating nakikita sa ngayon na marami po sa ating mga iglesia, magpapasok ka po sa iglesia, ay makasanglibutan. Mayroon na po actually sa mga iglesia dito sa Thailand, you can see earrings, you can see different kinds of ornaments na kung saan ito po yung labag na po sa pagkasimple ng tao na kung saan ay nais ng Panginoon na ang purity po at ang kagandahan ay panloob, hindi po panlabas. Dahil minsan mga kapatid ay pinakita na lang na panlabas na yung kagandahan. Para lang makita ka na maganda or you can just decorate yourself so that you will be attractive. Ayan po ay hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ano? So the church must remain distinct from the world. Pero sa ngayon mga kapatid, ay wala ng distinction na parang magkapariyo na, magkatulad na. So ito po ay mga babala at saka yung panawagan ng ating Panginoon na sana po ay atin pong balikan ang una nating pag-ibig. Ano? At tatayo tayo sa prinsipyo. Hindi po tayo magpatalo sa kaway. Ano? Bumalik po tayo, magsisi tayo. Kaya nga po itong mensahe ay talagang napaka-kwan po. Ah,
napaka-timely para sa ating kapanahunan din. The need for true repentance. Pangangailangan po natin ay yung tunay na pagsisisi. Na may mga tao po talaga na kung saan ay kita mo magsisi pero pagkatapos niyan ay balik na naman. So, naging kwa na lang mga kapatid. Naging take for granted ang kalagayan po ng ating spiritual na buhay. So God calls for a spiritual revival and a spiritual reformation. Unless this takes place, those who are lukewarm will continue to grow more abhorrent to the Lord. Kaya ito po ay magkaugnay. May kaugnayan po sa ating iglesia din. Dahil pagiging compromise po ay pumasok na rin po sa ating iglesia. So we must return to pure, uncorrupted truth. Kaya nga po ang nais ng Panginoon ay yung virgin. Pag virgin mga kapatid, pure. Paano kung nadungisa na tayo, mga kapatid, ang panpuron na ang Panginoon ay mayroon pong provision para diyan. No? Na pumasok ka sa biyaya, okay? Pagkatapos na pumasok sa biyaya, nagkaroon ka po ng born again experience at yung iyong buhay ay ayon sa kanyang salita. Because there is a judgment. May paghatol. Kaya nga po, when we overcome those things that we have experienced before, then we are victorious. Na tayo po ay nagtagumpay sa pamagitan po ng katotohanan ng kapangyarihan nito. At hindi na po tayo corrupted. Yun po yung kagandahan doon. Na bagamat naranasan mo po na ikaw ay corrupted, nagsisi ka, binalitan or dinamitan ka ng Panginoon ng kanyang katwiran, kaya you are counted righteous and virgin. Yan po yung ibig sabihin nun. Na yung 10 virgins actually ay pareho silang virgin. Okay? Pero ang problema naman doon mga kapatid, yung 5 ay foolish. Bakit? Wala silang extra oil. Yung extra oil mga kapatid, dahil yung wise virgins ay they use and they have extra oil. Na yun po ay paghanda. Na sila po ay nag-aral. Sila po ay habang wala pa po yung bridegroom, sila po ay naghanda ng extra oil. Kasi hindi nila alam, ano? So, there is actually preparation for them that they are ready for God's judgment. Kasi yung coming doon mga kapatid, na you will be actually judged, na alamin kung ikaw ba ay may extra oil. Ang oil dito mga kapatid, katotohanan, graces of the Lord, biyaya ng Panginoon, yun po actually righteousness of Christ, yun po yung mga representations of the extra oil. Sabi rito, holding to the pure faith. Sabi po rito sa Great Controversy, 593, only those who are fortified with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Kaya mga kapatid, yung settling in the truth. Kaya nga po sa mensahe ng fourth angel ay mayroon pong sealing. The sealing of the 144,000. And Testimony for the Church, Volume 3, 266 confirmed that there is what? Closing work for the church. And this must be understood by us right now as Seventh-day Adventist. Dahil sa iglesia po ay may dalawang klase ng believers. Okay? Yung believers as is believers, but there are true believers. Ibig sabihin, pag may true mga kapatid, yung isa ay false. May mga false believers. Kaya nga po sa iglesia, mayroon dalawang kwan po dyan, yung wheat and tares, na sila po ay patuloy na lumalago sa loob ng iglesia o tumutubo sa loob ng iglesia. At para bagang pareho
You cannot distinguish them because yun po ng mga kapatid, yung yung isa, you cannot distinguish kung siya ba talaga ay tunay o hindi. Pero mga kapatid, malalaman natin yung tunay na wheat when it comes to magkaroon na siya ng bunga. Okay? It will bow. Nagkaroon po siya ng humility. So God's people are humble and they are grounded in a word of truth. That they could resist deception. Kaya nga po, if we want to refute error, present the truth. Kung ang tao, mga kapatid, ay hindi makinig sa truth, so he rejected the truth. Kaya doon po siya kakatulan. Ignorance is no excuse. Na kung saan ay binigay po ng Panginoon ang pagkakataon na tayo po ay makaalam sa katotohanan. Okay? Another inspiration speaks here the danger of spiritual idolatry o adultery. Sabi rito, the doctrine of Balaam represents the danger of uniting with the world where God's people partake of its sins and come under condemnation. So yun po mga kapatid, yung kung tayo po ay nakikipag-ugnayan din po sa sanglibutan, kung anong ginagawa ng sanglibutan katulad po sa mga nangyari sa nakaraan, na there is a mandate of the world and the church also mandates. And so when the day of Sunday law will come, there might be mga kapatid na may mga compromises din. Ngunit bago pa man darating po yan mga kapatid, ang bayan ng Diyos ay i-purify niya. Bubunutin na po or tatanggalin na po, magkaroon na po ng harvest. The harvest of the first fruit that will be prepared to harvest the second fruit. So true worship must be pure and unmixed with worldliness. Kaya ang mensahe po dito sa Pergamum ay repent. Huwag mag-compromise. What is truth is truth. Tayo sa prinsipyo. Kaya nga po kung natatakot tayo na malalaman ng tao, ay shepherd's rod pala yan. Ay hindi na magpatuloy. Or makarinig lang ng Davidian pala yan. Hindi nila alam mga kapatid na mayroong Davidian na false, mayroong Davidian na true. So there are actually tinatawag natin mga kapatid na counterfeit. May mga counterfeit po yan. May totoo, may mali. So kailangan po mga kapatid ay test all spirit if it is of God or not. And then ito pa po mga kapatid yung Nicolaitan doctrine in the last days. Ito po yung doktrina na kung saan ay they perverted the gospel, leading to moral corruption under the guise of grace. Kita niyo mga kapatid? Ligtas na kayo sa bayaya ng Panginoon basta tumanggap kayo lang kay Kristo, okay na. Hindi na sumunod ng kautusan dahil we are under grace. That is Nicolaitan. Yan po yung gospel o doctrine na polluted, na kung saan ay maliligaw ang tao kasi tama nga naman, si Kristo namatay na. Tayo makasalanan, wala tayong kakayanan. Mga kapatid, that is the doctrine of actually Satan. Injection niya yan sa atin na, wala kang kakayanan. Yes, wala tayong kakayanan. But we are in Christ. If we are in Christ, mga kapatid, we overcome the world. Yan po yung kaakibat doon na kung saan ay tanggapin lang po natin. We need to acknowledge that we are nothing. And when we acknowledge that we are nothing, then we need something. And when we need something, we ask for that something. And God will give us everything. Yan po mga kapatid ang mensahe noong 1888 na kung saan ay Christ our righteousness. Kaya nga po, we need to be aware that there are false grace teaches that obedience is unnecessary
But Christ calls us to holiness. Holiness, mga kapatid, paano ka ngayon maging holy kung disobedient ka sa Panginoon? Di po ba? Imposible po yung mga kapatid na yes, wala tayong kakayanan. Pero mga kapatid, God offers. Siya nag-offer sa atin na we need help. Pero mga kapatid, minsan ang tao kasi, they can say, ako to. I can do this. I can do that. I accept. I do that. I am become a vegetarian so that I will be saved. Yan naman po yung extreme na ginagawa po nila na pag mag-vegetarian ka ay maligtas ka. Mga kapatid, yun po ay mga misunderstanding of the doctrine. That we are saved by grace, yes, but that grace is not giving us the permission to violate. Ang biyaya po ay hindi nagbigay sa atin ng permiso para labagin ang utos ng Diyos. Pero minsan mga kapatid, ito po yung tinuturo ng karamihan ng mga pastor na ligtas na tayo sa biyaya basta't magtiwala ka sa Diyos ay maligligtas ka. Yang kaligtasan natin mga kapatid, nagre-resulta yan sa pagsunod. Once we are saved by grace, we are obedient to the law because we doesn't want to return back under the condemnation of violating the law. So yun po mga kapatid na nais ng Panginoon na maunawaan po natin ito. Na kung saan ang inspirasyon ay nagsasabi na false grace teaches that obedience is unnecessary, but Christ calls us to holiness. So you cannot be holy unless you are obedient to God. Okay? So ang key takeaway po natin dito sa ating natutunan po sa ating pag-aaral, because we are just dealing with Pergamum, which is actually compromises. Mayroon pong compromise. Kaya nga po tayo na nakaalam po ng mensaheng ito, maalaala natin ang Pergamos ganito. So ito ay applicable sa akin. This is my connection as Seventh-day Adventist na I need to study and learn about Pergamum message. Okay. So, yan po mga kapatid yung actually yung napag-aralan natin mga kapatid. Marami po yung mga lesson na ating matanggap mula po rito na kung saan ay nais ng Panginoon natin pakinggan na ang nalabi na bayan ng Diyos ay handang magsisi. Mayroon bang kompromiso sa ating mga pananampalataya sa panahong ito? Na ito po ay mga katanungan na mga kapatid na kung saan ay nais ng Panginoon na atin pong makuha, maunawaan na ang hamon po sa atin dito, tayo ba, ang tanong, okay? Tayo ba'y mananatiling matapat sa katotohanan kahit ito'y hindi popular? Sabihin natin, parang kayo lang yata ang naniniwala nito because it is not popular. So, ang tanong po sa atin, tayo ba o ikaw ba ay mananatiling tapat sa katotohanan kahit ito pa ay hindi popular? Okay, personal po yan na makasagot po tayo. Ang tanong sunod, lumalaban ba tayo sa huwad na aral o tahimik nating tinatanggap ito? Ulitin ko mga kapatid, tanong po to sa atin personal. Lumalaban ba tayo sa huwad na aral o tahimik nating tinatanggap ito? Kung tahimik nating tinatanggap ito mga kapatid, we might compromising. We need to speak mga kapatid. Kaya nga po talagang atin pong minabuti na ito po ay maging hayag na pangangaral. Dahil alam po natin mga kapatid, malapit na tayo sa katapusan. At hanggang kailan po tayo magtatago?
Kailan po tayo, hanggang kailan po tayo hindi magsalita? Na kailangan po ihayag kung anong katotohanan, and whatever comes, if you will be persecuted, remember the message to the Smyrna. Okay? Ang Smyrna po mga kapatid ay magpatuloy lang hanggat sa buhay matanggap natin. Okay? Ang hamon mga kapatid, tumayo. Tumayo para sa dalisay ng katotohanan. Iwaksi ang kompromiso at maging tapat hanggang wakas. So yan po ang aking panawagan sa atin ngayon, sa ating mga kaibigan, mga Seventh-day Adventists, at dito po sa ating platform ngayon, na maging tapat lang mga kapatid, tumayo sa dalisay. Kung nakita po natin na tama ito, tayuan mo. Don't let Satan snatch it from you. Huwag nating hayaan na ito ay kunin ni Satanas sa atin, na baka maligaw tayo at iligaw talaga na tayo niya. Kaya't nga po, pakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi sa Revelation chapter 1 verse 3, di po ba? Blessed are those who read, those who hear, and take care, or sinusundan ito, or talagang pinanghawakan, na dahil ito'y malapit na ang kaganapan ng katapusan. Okay? So any reaction po mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon? If you have any comment, any questions sa ating pong online, SDA online study, we're happy to have you. And also for those who are following us on SDA Present Truth online study, we are happy to have you. And I hope you have learned something today. Yes, Sister Marianne, if you have any reaction, and then pagkatapos Magandang po ay hapon. okay po. Di ba sa atin, noon pa ha, Opo. ang alam ko, bawal bumili pag Sabado. Aha. Oh. Pero bakit ngayon? Nung pumunta ako, nagtinda ako sa kanila, sa kapatiran natin, sabi, ay doon na lang, ngayong Sabado na lang ako magbayad sa iyo ha? Ha? Sabi ko, hindi, puntahan na lang kita dito. Hindi, para hindi ka na mahirapan. Pero minagbayad talaga, hindi ko tinanggap kasi sa isip ko, trap ito ni Satanas. Sabi ko sa kanya, wag na, bukas pupuntahan kita sa bahay niya, sa bahay niyo. Di ba yun isa na compromises. O compromise yan. Pero ang akin lang ba, kahit sa mga leksyon natin, pwede magbayad. Kasi ang sagot nila, nasa akin na kasi, sa akin ha, nasa akin na kasi ang produkto mo, tanggapin mo na lang yung bayad. So, hindi pa rin. Basta mahirap mag-explain sa kanila, brother, pero sabi ko sa kanila, pupuntahan kita bukas sa bahay nyo. Yun lang, yun lang. Amen, amen. Yun po yung mga kapatid, tayo sa prinsipyo. Kasi kung nakita po natin na mali na po yung ginagawa, ay then we need to stand. Na sabihin natin, kapatid, hindi naman po ako po hindi talaga tumatanggap ng bayad sa araw ng Sabat kasi may ibang araw naman po eh. So sabihin lang po natin ng may pagmamahal, no? Para po hindi rin po sila ma-offend sa atin, na we are actually just complying, or we are just giving the holiness, the sanctity of the Holy Sabbath, because it is holy. And we need not have a business, or kahit yung mga business meeting nga po ay dapat mong maiwasan sa araw po ng Sabbath, because you might have said something, or sa discussion po ng meeting ay makapagsabi po dyan ng hindi tama. Kaya you are desecrating the Holy Sabbath day, na nagkaroon ng business meeting, nagkaroon ng awayan sa araw ng Sabat dahil sa discussion. Yan po ang dapat iwasan po sa araw ng Sabat. Yes, ang sunod po ay si Brother Marshall muna po. Sister Susan, ano? Brother Marshall, kung may sabihin ka. Hello, Pastor. Yes. Baka pwedeng tawag na lang ako mamaya kasi na-tsamban na nawala ako ng isip. Buti na lang. Okay. Sige po. Okay, sige po.
Okay, Sister Susan, kayo na po. Ito po palang Pergamo ang pinagsimula ng mga problema na walang Yes, kaalaman sa iglesia. yes po. Tapos nung 538 AD, mo 130 po pala nito na 538 talaga kaya yung dark ages. ang tanong ko po doon ay Medyo static po kayo. Hindi po namin una, nawawala. yung heart na Oo. born again, Aha. galing po sa Lord na hindi na po. Mhm. May pwede na po ako Medyo putol-putol po ang dating ninyo, Sister Susan. Sorry po. Hindi po namin may... wala pa rin po. Opo. Medyo nawawala po Nasa yung... kwarto po ako. Opo. Ay, okay na po. Okay, sige po. Oo. Kayo niyo po. Yun pong panahon natin ngayon, galing po ako sa Protestant world. Ibig sabihin po ay yung lahat ng natutunan ko noon ay talagang hindi ko alam kung ano ang aking sinasalita. Kasi Ah, alam ko na naligtas na pag tumanggap sa Lord, pag binigyan siya ng kanang liwanag ng buhay. Pag tumanggap ka sa Lord, hindi pala dapat talagang accept, ni-receive mo siya aha. upang ipaunawa ng Diyos yung biyaya. Ano po? At Ah, yun ay hindi nalalaman po ng napakarami. At hmm. nakakalungkot po na yun po ang sitwasyon. Pero ang tanong ko po doon ay, paano po ang kalagayan nila kung hindi lahat ay magkaroon ng unawa talaga pong condemnation o yung makakasama pa rin sila sa great multitude? Kung Depende po ba yung sa faith na binigay ng oh, Lord? Opo, may mga tao actually na mabuti naman ng kalooban at alam ng Panginoon kung sino ang kanya, no? At alam po ng Panginoon kung sino po yung kanyang tinawag, kaya nga po i-preserve niya. When the time comes for the great multitude, kaya nga po sa ngayon, ay whatever light that they have received, they will be actually judged according to the light that they have received. So kung sila po Ah, ay naging tapat sa kanilang katotohanang tinanggap, at nandoon lang po ang kanyang kakayanan o yun lang po ang pinahayag ng Panginoon at tinawag naman po siya at kuwan po siya, namatay siya. So ang Panginoon po ay may biyaya at alam natin na siya lamang ang makapag-judge sa tao. Hindi tayo makasabi, mabuti itong tao, opo. ligtas to. So, Amen. put it in the hands of the Lord. Now, we cannot condemn as well. Hindi rin natin makondemn, hindi siya nag-Adventista, hindi yan maligtas. Mali po yun. Dahil ang kaligtasan kay Kristo. Ano? At ang paghukom po ng Panginoon ay sang-ayon po doon sa liwanag na kanyang tinanggap at kung nangusap ang Panginoon sa kanya at nireject niya, ayun talaga, close of probation po sa kanya yun. Oh. Pag tinanggihan niya po yung katotohanan na nandyan na yung opportunity na malalaman niya po, katulad nito, sinabihan po tungkol sa araw ng Sabbath, nagkwan pa po siya, nagkaroon kayo ng tinatawag na conversation, nag-initan. Hindi niya po tinanggap. Ay siniradhan niya ang kanyang kaligtasan doon. Dahil nandoon na yung opportunity to know the truth, but yet he rejected the truth. So, Jesus comes to him sa pamagitan ng katotohanan. So ang katotohanan po na nireject niya ay si Kristo. Kaya ang sino mang nag-reject kay Kristo ay walang kaligtasan. So yun po yung ating doon kasi siya lamang ang way to eternal life. John 14:6, ano po? I am the way, the truth, and the life. When the truth Opo. is presented to that person, then when he reject it, then he rejected the way to the Father. Si Kristo lang po yung the way to the Father. Okay? Ibig sabihin po ay yung John 16:31 ang ating panghahawakan. Opo. Ano po? No po. Kasi hindi tayo pwedeng mag-judge sa sino man. Pero yung pong hindi nagre-reject at nag-aantay ng panahon kasi may mga nakakausap po ako na
hindi pa nila kayang tanggapin yung salita. Ah, Pero pag kinakausap ko naman, may kapayapaan naman sa pag-uusap, Amen. pakikipag-usap sa akin. Oo, Nag-iintay po ng takdang oo. panahon bago Opo, siya humipo sa kanya. may panahon po Kaya ang po rin Panginoon para sa kanila. Ang Panginoon po po, talaga ay kung tayo po ay mapagmahal, mas lalo ng Diyos. Di po ba? Kung mahal mo amen. pa, Opo, kung mahal opo, mo ang iyong pamilya, hindi mo hayaan na mawala siya. Mas lalo ng Panginoon kasi siya ang creator. So hindi niya po yan hayaan. Just let it that God works. Kasi wala po tayong kakayanan dyan. We are sinners as well. And we cannot judge them. Kaya hindi po natin matulan na hindi ka maliligtas. Kaya nga po, pinapaiwas sa atin yung debate. Kasi magkakasakitan ng loob dyan. No? Just present the truth and don't insist the truth. Because your right ends when the right of others begins. So may right tayo na magsalita. Ang kapatiran, may right din po yan na maniwala o hindi. So let it be. Let's pray for them. And let's us also pray that God will lead us to the people who are open-minded and can have the acknowledgement of God's calling. Okay? Okay, kung wala na po mga kapatid, mayroon pa po ba pahabol, Sister Marian? Sandali lang, Brother Glenn. Yes, Sa ma'am. sa Revelation na yung kumakatok si Kristo sa pultahan, yun ang message na pag hindi mo tinanggap ang message, hindi katulad na rin ng hindi mo binubuksan si Kristo ang Okay. pintuan. Actually, Ah, kung atin pong pansinin yan, mayroon pong dalawang pag-unawa po dyan. Ano? okay. Unang pag-unawa po ay ang tao ang bubukas. Okay. Okay? Pero mga kapatid, kung ating ilagay sa spiritual po na kalagayan, tayo patay. Kaya mo bang buksan ang iyong puso na patay? Hindi po ba? Okay. So ang Okay. pagkatok at pagtawag ni Kristo, ang kanyang tinig, mas makapangyarihan sa iyo dahil ikaw patay. So ibig sabihin mga kapatid, yung kanyang salita, yun po yung nag-udyok, yun po yung may kapangyarihan na narinig mo ang kanyang maamong pagtawag sa iyo. Ngayon ay tinatawagan ka. Ito yung pagliligtas ni Kristo kay Adam and Eve. No? Di ba ang solusyon ng tao ay magtago, ah, nagsisiyan sila, nagsuklob o naggawa ng igos, yung nagtahi sila para matakpan. Pero ang Diyos, ang solusyon niya po sa tao, sa kasalanan ng tao ay hinanap, tinawag, personal, at sinukluban ng damit. Hindi kaya ito ng tao. Tama, tama. Di po ba? Tama. So ang nagbukas po ay kapangyarihan ng Diyos, kaya nga po binigyan ka. You are just receiving God's offer. Bukas ka lang mga kapatid. Pero pag sinabi mo accept, ikaw talagang accept. Yan po ang karamihan ng mga pastor sa ngayon. Accept Jesus Christ. Di po ba? Pero iba pong pananaw spiritual. Dahil tayo po ay mayroon pong likas na yung likas nating makasalanan. Kaya nga po si Kristo ay siyang nangusap sa atin at tumanggap po tayo ng kapangyarihan na makadecide tayo ng tama. Yan po yung biyaya. Okay? Kaya wala kang ipagyabang. Kasi pag sinabi mo, I accept Jesus Christ, I do it by myself. Personal na po yun. So, ang atin pong mas magandang pan po dyan, na pag biblical po mga kapatid, salamat sa Diyos dahil siya ang nagligtas sa akin. Siya po ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan upang tanggapin siya dahil wala akong kakayanan, dahil ako'y makasalanan din. So, tinanggap mo po ang iyong kakulangan at ngayon po mga kapatid, ang biyaya ni Kristo
ang siyang nagbigay sa atin ng karapatan na magkaroon ng karampatang tama at talagang tugma doon sa pangangailangan ng Diyos dahil siya ay nangusap sa atin dahil ang kapangyarihan niya po. Yun po yung imputation. Imputation of God's righteousness na kung saan siya po ang nagbigay nito sa atin. Kaya wala tayong ipagyayabang, kundi pasalamat tayo sa Panginoon. Luwalatiin natin ang Panginoon. Yan po yung glorifying God na inaamin po natin na wala tayong kakayanan. Okay? Pero personal po yan mga kapatid. Pag sabihin natin ay ang tao pala ay inutil kasi kuha na lang, hindi ganun mga kapatid. Ang Diyos nilalang tayo na may kapangyarihan. Ngunit nawala ito dahil sa kasalanan, ngayon binabalik ni Kristo. So si Kristo ang pag-asa. Siya ang nagbigay sa atin ng karampatang lakas. Kaya may kakayanan tayo. Sa ngayon, because of Christ. Yun po yung talagang medyo crucial po siya. Crucial na pag minsan ay debatiyan po ito na wala tayong kakayanan. Yes, mga kapatid, ang kakayanan na yan binigay ni Kristo sa atin. Yun po yung tama doon na Christ has given us the power that we may do rightly acceptable to Him. Okay? Mayroon po ba mga kapatid? If you have any comment or mga interaction, reflection, then you can just type actually sa ating platform sa chat box, message section ng atin pong online study. I hope that we have learned na sinasabi natin dito mga kapatid na ang kapurihan ibalik sa Panginoon. Hindi po sa ating sarili. Dahil ang Panginoon po ay siyang ating naglalang sa atin. Siya rin po ang ligtas sa atin. Kaya ang papuri ay sa Kanya lamang at wala sa sarili. Okay? So maraming salamat mga kapatid sa ating pag-aaral at next week naman po tayo. Atin pong pag-aralan ng Tiatira, Sardes at saka yung Philadelphia. So yun po yung next week natin. So unti-unti mga kapatid ay isa-isayin natin na may mga leksyon po tayo na matutunan sa mga iglesyang ito. Okay? Sa ating pagtapos, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit, kasalamat po sa liwanag ng katotohanan na amin pong narinig. Naway tulungan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na tumanggap kami ng pagpapala mula sa inyo lamang, Panginoon, na ang kapangyarihan, ng pag-decide, ng paggawa po ng mabuti ay bunga ito ng inyong katwiran para sa amin. Biyaya that manifest na kayo po ay Diyos na maawain at mayroon pong Diyos na nag-provide ng aming pangangailangan sa pagkaroon po ng tagumpay sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na sumusubaybay po, gabayan at sila po ay lapit sa inyo na kung saan ay magkaroon din po ng pag-asa ng katotohanang aming tinatangkilik na kung saan ay kayo po ang siyang nangusap sa bawat puso. Salamat at amin pong inasahan na mangyari ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Maraming salamat. Amen. God bless. Maraming salamat din. Sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Okay.